So ayan guys, sinama ako ng mga kapatid ko dahil maliligo doon kami dito sa isang beach resort. Pero mukhang na-scam ako ng mga to. Dahil ito ang nangyari pagdating namin dito. Temporary close. So hanap kami ngayon ng ibang lugar na pwedeng puntahan para hindi masayang yung biyahe. Saan tayo? Ibiran daw, di ko alam saan ang Ibiran, pero sarado yan. So let's go po tayo Ibiran. Mga ilang oras tayo pupunta ron? 30 minutes papuntang Ibiran. Tingnan natin. Let's go. Guys, andito na kami sa isang lugar na kung saan dapat ay hindi namin pupuntahan. So dahil malayo yung dapat na pupuntahan ng ang pangalan daw ay Ibiran. Naisip namin wag nang tumuloy papunta ron dahil gagabihin kami. Alanganin na rin kami pumunta dito dahil nga ay biglaan din ito. So yun, dito lang kami pumunta sa malapit lang. Ito yung tinatawag nilang Banlawan. Kapag ikay maliligo dito sa maliligo dito sa Klagan. Dito lang ay maliligo. Sa ngayon kasi low tide pa ngayon. Dahil low tide pa ngayon, mababa pa yung tubig. Maganda naman dito yung lugar na to. Tingnan natin. Napakaganda dito. Talagang natural yung tubig. Naghahalo ang tubig tabang at yung tubig alat na galing sa dagat. Ang tubig tabang na pinanggagaling ito ay galing sa ilalim ng lupa. Kung mapapansin itong kagubatan dito sa likod ko. Dito nang gagaling yung tubig sa kagubatang ito. Bababa sa ilalim ng lupa. Tapos tatagos dito. Tingnan nyo ang ganda rito. Yan o. Ganyan lang siya kalaki. Isang dangkal lang dito. Pero maganda yan dito. Ang tubig dito ay malamig. Lalo na dito banda. Dahil dito lumalabas ang tubig tabang. Humahalo doon sa dagat. So yan guys, nagpalipad tayo kanina ng drone. So nakita natin ang bahaging ito ng dagat na nandito sa gilid. Tapos napapaligiran siya ng maraming mga mangrove. Ang ganda tingnan ng gilid, no? Parang nasa Palawan. Yung mga pasyalan sa Palawan na dagat na may maraming mangrove. Makikita natin dito sa ating drone shot. Tapos mayroon ditong napakalaking bato banda dun sa gilid na talaga namang pag tinignan mo na nakaka-amaze. Tapos mayroon akong napansin dito na kulay pink na kubo o parang isang rest house. Napakaganda. Ang kalsadang ito ay diretso dun sa highway kung saan nakita natin kanina yun ang main road na dinadaan ng mga sasakyan. Pagpapunta ka ng bayan ng Giwan, pupunta ka ng Salcido, Burungan, Tacloban, yan, papunta yan dun. Grabe. Tapos ito naman kabila. Ito yung diretso naman doon sa dagat. Yung pinaliguan namin, pinaliguan namin ng birthday ng tiyahin ko. Maganda rin dun. Kaso nga lang, pag low tide, malayo ang pwede mong paliguan. Maliban sa may mga butas doon na pwede kang magbabad, pwede rin kayong pumunta doon sa may malayo kung saan nandun yung mga alon. Yun nga lang, medyo malayo ang lalakarin nyo. Yan lang kung gusto nyo. So yun, paligo na tayo dito guys. Punta na natin dito. Yan, ligo na tayo. Putsa, hulog. Ba yan? Akala ko babaw, malalim pala. Ha? Swimming tayo guys. Ito rin pinunta namin dito, mag-swimming. Ay, kita yung rock formation doon. Yung bundok na yun. Ganyan po yan. Para kita yung kita? Sun. Wala na, lubog na yung sunset. Tubig dito, matabang no? Dahol, laganak, bilis, bilit. Bakit kaya matabang dito? Dahil dyan no? Dyan ang gagaling tubig. Bukal. Bukal. Babad muna tayo guys. Pagdating sa Manila, dito tayo makaswimming. Kay Kuan, swimming tayo doon sa baha. Muna dito sa probinsya, tag-init. Tapos pag nainitan ka, ligo ka sa ganito.
mga cold spring, dagat, ilog, gripo. Hayop na yan. Gripo. Gripo. Sa amin walang tubig. May gripo, walang tubig. Ngayon maraming tubig. Sa kalsada. Wala na sa gripo. So yan pala guys, sa mga pupunta rito, bibisita dito sa lugar na to, sa tinatawag nilang Banlawan. Iwan ko kung anong tawag dito talaga. Banlawan ba o kung ano pa yung tawag dito. Comment down kung anong alam yung tawag dito, lalo na sa mga taga dito sa lugar na to, sa may Buyayawon. Malamang meron silang ibang tawag dito. Hindi lang siguro ito Banlawan ang tawag. Yun lang, konting paalala dahil napansin natin dito. So maraming basura. Mga pumupunta dito, iniiwan mga pinagbalatan. Tulad ng mga plastic, bote ng alak. So yeah, plastic. Iniiwan dyan. Pero ito sa amin ito, dadalhin namin yan. Doon sa may puno, may nakasabit pang plastic. Pero alam ko nakikita nyo. Medyo madilim na kasi, alas 5 na yata, alas 4. Yan. So sana magiging tayo, responsable sa ating mga kalat para naman hindi mababoy ang mga ganitong lugar. Maliit lang siya pero malaking bagay na rin sa mga gustong magpalamig sa mga ganitong lugar. Kung gusto niyo ng maalat ang tubig doon banda, dahil nandoon na yung naghahalo talaga yung tubig na maalat saka tabang. Dito kasi nanggagaling sa kabila yung tubig tabang diyan sa batuhan na yan. Lumalabas diyan tubig tabang. O di ba? Sana hindi maubos yung tubig diyan. At isa pa napansin ko dito, mayroon itong yung railings na yan. Dati kasi wala yung railings na yan. Tapos meron pa silang tinayo doong bago. Ayan yung poste na yan, wala pang pintura. Nilagyan ng railings. Tapos ito nga hawakan, pag bababa dito may hawakan. Malaking bagay din yan sa mga pupunta dito. Alright, yung kalat lang talaga, sana dalhin nyo ang basurang dilala nyo dito. O diba? Ayan ang linaw ng tubig. Ang linaw ng tubig, crystal clear. So ayan guys, gusto ko patunayan sa inyo na ang tubig inanggagaling dito sa ilalim ng bato. So ayan, kita niyo lakas ng agos, diyan ang gagaling tubig. Hahalo sa dagat. Sa ngayon, hanggang dito lang muna tayo dahil gabi na, wala na kayong gaano makikita dito. Kundi kami na lang at ang mga puno kahoy dito. Tubig, dagat. Alright. Huwag kalimutan mag-like and subscribe para lahat tayo ay happy!